ka-chummy. She found a friend. Hey guys, good morning. Today is April 25, 10:30 ng umaga. Thursday ngayon pero holiday dito sa New Zealand. It's Anzac Day. Na-mention ko na yun dun sa isang vlog ko, dun sa isang previous vlog ko na April 25 is a commemoration of the soldiers who died during the war. I believe it's here being commemorated sa New Zealand and sa Australia rin at the same time. So, ayun lang. Chill lang kami. Ang plan namin today is after namin park, pupunta kami ng CBD, Central Business District ng Auckland. So, nakapunta na kami doon last time and I think it was Christmas nung nakapag-visit kami doon, pero hindi kami masyadong tumagal kasi sobrang dami ng tao. Nung nagpunta kami doon last time, ang daming sale, as in I wanted to stay pero sabi ko nga kung magstay ako doon matutokso ako mag-shopping, so yun, nagyaya na akong umuwi agad para hindi ako matukso. Tapos yun din yung first time nilang makapag-experience dito ng mga bata ng makasakay ng train, and then pauwi yata ng bus kami. So na at least na-experience ng mga bata na makapag-public transport, train at saka sa bus, which is kay Sam is exciting experience kasi first time niya yun ma-experience. Sa UAE wala naman kasing ganon. I mean sa Abu Dhabi. Sa Dubai meron pero hindi namin yun na-try sa Dubai na mag-train. Sa Abu Dhabi may public transport pero buses lang, walang train. Sa Dubai merong train at saka bus as public transport. Karamihan kasi ng means of transport doon, kung wala kang kotse, is taxi. Medyo pricey pero okay lang naman kasi yun nga, sabi ko nga magandang sahod doon sa UAE. So ang mga tao talaga mas prefer nilang mag-taxi kasi sa mag-public transport kasi afford naman. So ayun na, medyo madaming tao ngayon dito sa park, in fairness. I think it's more than the people last time na nandito kami sa park. So, sa Pilipinas, usually, di pa kapag ipit day ang tawag nila. Even sa UAE, ganun rin naman. Kapag ipit day yung holiday, usually ginagawa na rin nilang holiday yung next working day. Kapag kunyari, malapit na siya sa weekends, ganun, or katabi siya ng weekends. Like, for instance, Tuesday, ang holiday, gagawin nilang Monday, holiday rin. Dito naman, ang holiday lang is Thursday, may pasok bukas, which is Friday, ipit day yung Thursday. Pero sa amin, since nasa government ako nag-work, ina-encourage talaga nilang mag-leave kami, gumamit kami ng annual leave kasi it's a means rin na kumbaga parang makatipid suspend ng government kasi instead na kumbaga babayaran yun sa empleyado, kumbaga mako-consume yung annual leave. Kasi sa amin, sa government, meron kang 1 month annual leave. Tapos yung 1 month na yon, kung hindi mo nako-consume yung mga leave mo, hindi naman siya ma-forfeit. Paki-carried forward yung balance mo into the following years. And then meron kang option na i-encash mo yung leave days mo. Pero maximum, I think per year, 10 days kung hindi ako nagkakamali ha.
Hindi ko pa kasi natatry. Sa sick leave naman, may allocation kami ng 10 days a year. Pwede rin siyang ma-carried forward, pero maximum na leave balance mo per year ng sick leave is 10 days lang ang pwede mong i-maintain. Tapos, yun nga, nabanggit ko na rin na kapag sick leave, di mo naman kailangan mag-present ng medical certificate. Unlike sa UAE kasi kailangan namin mag-present noon ng medical certificate. Dito hindi naman masela. Kung masama yung pakiramdam mo, pwede mong gamitin yung sick leave mo. I think it's gonna rain, Dad. Looks like it's gonna rain. Tapos, sa annual leave naman, ngayon, hindi naman siya ma-forfeit kasi naki-carried forward yun. So, kung kunyari, by the time na umalis ka ng government, mag-resign ka na, so, i-encash nilang lahat ng balance mo. So, somehow, it's a good thing, diba? So, yung mga tao, iniiwasan nila syempre gamitin yung leave nila, yung annual leave nila para meron silang take-home pay. Diba? Parang bonus na rin at the end of the year kung gusto nilang i-encash yung leave balance nila. And then, yung iba, iniipon nila para pag nag-resign sila, madami silang makukuhang pay. Diba? So, ako kasi na-advance ko yung 4 or 5 days ng annual leave ko kasi pina-advance siya sa akin nung Christmas leave kasi may statutory ang tawag siya sa leave days na yun is statutory leave kasi sarado yung office and wala ka namang option to work kasi nga sarado yung office, diba? Tapos so ako mag-work ako bukas, work from home lang naman, although pinupush siya gamitin ko yung leave ko, pero sabi ko mas prefer kong i-save muna siya. Ang plano ko is mag-leave ako, mag-annual leave ako by November, around November, few days of November kasi graduation ni Butch yun. And then by December naman is December is Christmas holiday, so diba first time makapag-relax na Christmas dito sa New Zealand nang walang masyadong iniisip. I mean, by that time kasi nakagraduate na si Butch, so less na yung iniisip namin, diba, among our goals dito sa New Zealand. So medyo pumapatak na yung ulan. I hope it's not gonna rain kasi plano namin makapamasyal ng CBD, or else kung malakas ang ulan, well, we don't have choice kung di mag-stay home. It's been like this, umuulan palagi for the past few days. Hindi naman malakas, unti-unti lang naman uulan, tapos after an hour hinto na yung ulan, tapos pa konti-konti lang naman. Gloomy weather, pero ang lamig, sobrang lamig, kaya ang kapal ng jacket ko kasi yun nga, sobrang lamig ngayon. Usually sa CBD, merong mga programs doon. Sabi nga nila, non-stop daw yung programs doon. I'm not sure, pero yun yung sabi ng isa sa office mates ko. By the way, yun nga, yung isang office mate ko na Maori na, yun nga, nangako siya na magiging part siya ng vlogs ko. Noong nakita niya yung quantity ng videos ko, ng views, nagulat siya. So, nahiya daw siya kasi baka may makakilala daw sa kanya. Hindi daw niya in-expect na ganun kadami yung views ko. Sabi ko, konti nga lang. Sabi ko, compare sa iba. Sa kanya daw marami din kasi considering ng kung gaano kakonti lang ng mga tao dito sa New Zealand. So, nahihiya daw siya kasi wala siya social media account. Tapos, yung mga kakilala niya, baka may makakita sa kanya. Pero, sabi nga niya, let's see. Sabi nga niya, kasi medyo mahiyain siya. Pero, she's such a nice lady kasi nga yun. Parang siya yung body-body ko sa office. There's no single day na hindi ko siya kausap. Yun. Kahit ano lang, pinag-uusapan namin kapag break time, siya yung kausap ko. Maski wala siya sa office, hindi ko siya kasama. Nagtatawagan kami para, yun na, how's our day, anong ginagawa namin.
anong plans for the weekends, ganun. Sabi nga namin once na umalis na siya kasi ang last day niya by June. Kasi contractor siya actually. Hanggang June lang siya, so plan niyang mag-aral. And ang usapan namin is even if wala na siya sa office, magkikita pa rin kami. So hopefully mangyari yun, diba? Ayan, let's see. Sana we'll be able to keep in touch. Kasi wala na siya sa office. Who's your friend? Hi, Chami. Hi. I'm vlogging. Hello. Have you found a friend today? Tell us about your friend. Yeah. And what did you do? We played too much. I remember too. Yeah, you guys were racing the bike. I saw you racing. Oh yeah, we were racing and That was fun. Yeah. Oh, What's her name? What's her name? I don't know. Why didn't you ask her name? You've been playing with her I the whole time. forgot. She left now? Where she's going to walk and then leave. Oh, okay. So, I didn't give to her first before she played, by the way. So, we play a race and then we play the swings and we also do the echo thing in the slider. Did you enjoy playing with your friend? Okay. And wait. Before I met her, in the start when I met her, it's like the other girls. Like I went to the seesaw to meet her. She was going in the seesaw and then I came. And there's also a baby. I don't know the name. Oh, I saw that she has a baby younger brother. Yeah, I think he's around 1 or 2 years old. And my friend is 6 years old too. Okay. Sobrang lamig, guys. For a while na-stop akong mag-walking. Dati kasi ginagawa namin every weekends. I make it a point na makapag-walking kami at least 20-30 minutes ni Butch. Doon lang sa labas ng bahay. Vicinity lang ng area namin. Doon lang kami. And yeah, doon lang kami naglalakad. So around 30 minutes doon lang kami mag-walking. Tapos yun. Mukhang natakot na yung mga tao sa ulan. Nagsiuwian na yata. It's autumn Konti today. na lang ang mga tao. Kumonti. Unlike kanina. Autumn today. Parang malis na yung mga tao kasi siguro kala nila uulan. Mom, do you know the part in the race Yeah. where Such a gloomy weather. Look at this, guys. yeah, so much autumn leaves. Daming nahuhulog na mga dry leaves. So there are some questions kay Butch about sa studies niya. Okay. First of all, ano yung course na kinukuha mo doon? Course ba ang tawag doon? Yes. Okay. Anong tawag? Master of Software Engineering. Master of or Masters in Software Engineering? Master of Software Engineering nakalagay. Okay. And then, ano yung tawag doon? Length of studies. Anong duration niya? Gano'ng katagal? So, duration niya is 12 months trimester. It's gonna rain. I think we need to head back. Oh yeah, it's raining. Oh, come on, guys. Shami, wear your hoodie. Hoodie. Daddy, can you put on my hoodie? Kuya, wear your hoodie on. Kuya doesn't have a hoodie. Like this? Hoodie, you think you... I made you look. Mapawas ko bunto ka niya. Okay. Give the hoodie to the bini to Kuya. Hoodie. Kuya, it's rainy. It's gonna rain. Okay, Dad. Next question is, ilan kayong magkakaklase? 19. Wow. I think it's a lot din, no? Yes. Like, ano yung mga
age brackets ng mga from to 20 years old to 45 years old. Tapos anong mga nationalities? Like, madami ba kayong Pinoy doon? Ako lang nag-iisang Pinoy. Mostly Chinese and Indians. And one from Russia, one from Mongolia, one from Sri Lanka. So, ang dami pala na diverse culture. Yes. Tapos, family man din sila or may families din sila na dala dito. Yung iba, nauna sila dito pero sumunod yung family din nila. Yung iba, may dalawa sa classmates kong Chinese. Is katatapos lang ng bachelors. Tapos nag-master sila. Tapos, lahat sila, ang pathway nila, pumunta dito as international student sila, no? Student. Okay. Teka, let's continue later. Umuulan na. Okay. Next question, Dad. So, meron ka bang scholarship na nakuha dun sa school mo? Yes. Ilang percent yung nakuha mo? Bali, 30% yung discount na binigay sa atin. Okay. Paano mo nakuha yung scholarship? In-applyan mo pa siya or? Nung nag-submit tayo ng application, pinasubmit pati CV. Hindi tayo nag-apply pero basta na lang sinabi sa atin na nagkaroon tayo ng 30% discount. Pero nung una, di ba mas mababa siya sa 30%? Yeah. 10% ba? 10%. 10% yun. Tapos ginawa siyang 30%, guys. So, di namin alam kung anong basis nun. Basta binigyan lang ng 30% scholarship si husband pagka-submit ng mga documents niya sa school. Yun. Bilang student, like, you have limitation of 20 hours per week lang to be able to work. Mahirap bang makahanap ng job as a student dito sa New Zealand? Not only for yourself, pero based na rin sa experience ng mga classmates mo. Yes. Isa sa mga mahirap hanapin dito is yung part-time, since limited lang yung hours na allowed yung mga students, 20 hours. Marami namang tumatawag sa atin ng mga headhunters, however, hindi pagdating sa limitation regarding working hours, Nagbaback out sila. Nagbaback out sila. Mas prefer nila yung full-time. Kahit part-time dito, gusto nila at least 30 to 40 hours per week. Kasi guys, may mga part-time jobs dito na not because part-time, ibig sabihin hanggang 20 hours lang. Minsan, yung employer nire-require niya ng 30 hours, 40 hours, pero part-time siya in a sense na wala siyang benefits sa company. Ganon yung mga tinatawag nilang part-time roles. Kung wala kang experience dun sa ina-applyan mo, hindi ka nila kinukuha. So, isa rin ba yun sa challenges mo kung bakit natagalan ka bago ka nakakuha ng part-time job? Yes. Mostly kasi gusto nila, yun nga, dahil sa field natin sa IT, gusto nila mas maraming time. Tapos nag-try din tayo ng ibang mga roles such as hospitality, admin. Hindi rin tayo natatanggap dahil sinasabi nila entry level lang daw yung mga base sa CV natin.
parang overqualified tayo. Baka hindi man tayo magtagal. Oo. Kasi puro entry level Yung mga part-time roles. roles. So, yun, karamihan sinasabi sa kanya na dahil daw dun sa work experience niya, it seems na hindi siya magtatagal dun sa mga ganong roles kasi nga, kumbaga, pang entry level yung mga jobs na available sa part-time, while kumbaga experience na kasi siya when it comes I guess alam nila na yung hindi pang gusto nila kahit part-time lang, matagal mag-stay sa kanila yung mga employees. Alam nila dahil pag kinuha nila ako in a few months, aalis din ako kasi kailangan kong lumipat sa field ko. Kasi pagka-graduate niya, allowed na siya to work on a full-time basis. So, alam ng mga employer na aalis din naman siya. So, actually marami, di ba, yung mga kumukuha ng part-time roles, hindi lang actually student. Marami dito, mga residents na, citizens, kumukuha sila ng part-time jobs. Tapos yun, even yung kaibigan ko na si Veron, ano siya, actually dalawa nga yung trabaho niya, pero both of the jobs na meron siya, even though resident na siya dito, parehas na part-time roles yung mga work niya. So ano pa ba? Ano ba question? Anong environment sa school, like sa classroom, like when you compare it kung nung nasa school ka pa sa Pinas, mas mahirap bang mag-adjust sa environment na meron ka dito sa New Zealand, sa school mo, compare dun sa environment na meron ka nung nasa Pinas ka, nasa school? Hindi naman. Parang pareho lang. Yung difference lang siguro, ibang diverse yung culture ng mga classmates mo. Karamihan na taga-China, tsaka India. Although nakapagtrabaho na tayo sa UAE na matagal, so sanay na tayo kung paano makihalubilo sa ibang lahi. Gaano katagal bago ka nakahanap ng trabaho sa part-time? Like how many months it took you before you finally got the job na tatanggapin ka on a part-time level? Actually, since dumating na tayo dito, since November, nag-apply na tayo. Oo, October kami dumating. Tapos, nag-start ka yata, like end of November, dun ka palang nag-start na Bali, job hunt. Tapos, may tumawag sa akin last March pa lang. March. Which is, based dun sa nakita ko, in-applyan ko yon last December pa. Or November. So, matagal lang talaga mag-process. Pero tinawagan ako nung March yun. Yun yung nakuha ko ngayon. Casual job. Question about being student. Ano yung situation being student? Mahirap ba? Ano yung challenges na na-encounter mo bilang student? Kasi may mga nagtatanong, mahirap daw bang maging student dito sa New Zealand? So, actually, yung course ko is project-based yung style nila. So, yung pasok ko is every Mondays and Tuesdays lang. So, the rest, wala akong pasok. Pero, kailangan kong mag-self-study. So, per subject, for example, last semester, meron akong 3 subject. Per subject ngayon, meron kayong 2 projects na isasubmit. May first assessment. So, in 15 weeks, sa first 7 weeks nun, magsasubmit kayo ng first assessment, which is a project. Then, sa 15th week, kailangan yung mag-submit again another project. So, in every subject, ganun. At kailangan nyo i-present sa buong class or i-defend sa teacher, sa tutor nyo. So, kung mahirap, tingin ko, hindi siya mahirap, ganun kahirap, pero hindi rin siya madali. Kailangan mo talagang spend yung free time mo in studying, in self-studying.
Kasi yung tutor, bibigyan lang kami ng mga instructions. Oo. Halos. And kailangan namin mag-research na sarili namin, and yun. Actually, ano pa nga as in madaming days na umaabot siya ng hating gabi sa kaka-research, kakagawa ng research, ng projects niya. Maabot siya ng hating gabi talaga. And ano naman kasi actually, 'di ba, nagbayad ka ng malaki. So, 'di ba, might as well take advantage of it. Maximize mo yung pinambayad mo, at least man lang, 'di ba, yung kumbaga matututo ka, not only matututo ka kasi by the time na mag-graduate ka, magagamit mo 'yon for the role na gusto mong makuha in the future. Tapos kasi may classmate ka, 'di ba, may nakwento kang classmate mo na nag-student lang siya, pero ang purpose lang niya talaga is makakuha ng residency dito sa New Zealand, pero not for the purpose talaga na makuha yung kumbaga yung ganong klaseng role on kumbaga on software side ng IT. Although, di ba, IT ba yung background niya nung classmate naman na yun? Ano lang daw siya, technician yung nagko-connect ng... Oo. Technician siya. So, IT rin. IT. Pero, hindi siya, kumbaga, hindi siya yung tipong driven na, ang tawag dito, makakuha ng knowledge, tsaka yung ma-absorb yung mismong course na kinuha nila. Para actually, lang, pathway nila ang pamilya niya. Actually, siya lang mag-isa ngayon, yung pamilya niya nasa bansa niya. Oo. Pero yun nga, ang pinagkukwentuhan kasi namin ni Butch is, ang laki ng bayad sa tuition fee dito, di ba? So, kumbaga, kung ang purpose mo lang is para lang yung sa pathway na yun, parang, somehow parang ano yun di ba? Agrabyado ka nun kasi nagbayad kang malaki tapos wala ang makukuha mo lang, di ba, yung visa lang. Siyempre, di ba, might as well take advantage of it na may matutunan ka, and at the same time, magiging, kumbaga, additional credentials mo yon pag nag-apply ka na ng work. Yun. So, nagpa-practice siya actually nung bago kayo mag-present, di ba? Kasi merong time na pinag-present kayo as a group, tapos may individual. Meron din individual presentation. So, parang tingin ko nga mas kung seryoso ka lang sa pag-aaral mo, parang mas challenging ito, no? Compare nung nasa Pinas ka. Kasi nung nasa Pinas ka, syempre... Well, sa Pinas kasi, yung teacher, ituturo lahat. Oo. Dito, hindi nila ituturo lahat. Kailangan mong mag-research para sa sarili mo. Oo. Yun yung difference ng masteral daw. Kala ka sa buhay mo, parang ganun. May times, di ba, yung mga... Ilan ba yung subject mo per day? Last sem, 3 lang yung subject ko. Pero, 3 subject, Monday. Hindi. Bali, Monday, 2. 2 subject, Tuesday, Monday. 2. Tuesday, 2. Pero, half day yung klase niya, guys. So, in this sem na, 4 na yung subject ko. So, imagine, kailangan ko ngayon, yung assessments namin, which is 2 per subject. So, 8 submission yung kailangan kong gawin this semester. And next semester, which is the last semester, is isang subject na lang. Pero, kailangan ako makasubmit ng project na based na sa industry sa New Zealand. Ang isa sa requirement ng masters is makakuha ka ng internship, di ba? Yeah. Yun. So, at the moment, guys, nag-a-apply siya ng internship pero wala pa Wala pa kaming nakukuhang internship role para sa kanya. Pero may option. According sa school, meron namang option. Kung in case hindi ka makakuha ng internship job, ano bang dapat gawin? Ang binigay na option sa inyo ng school. So, mag-present ka lang ng project din sa school at i-defend mo sa kung tatanggapin nila na yun yung
project na ipapasa mo, okay lang. Kahit Parang walang internship. feasibility, no? Parang feasibility Case study yata. Case study yun. Yeah. So, yun guys. So, in short, medyo mabigat ang, kumbaga, ang studying dito sa New Zealand. May mga classmate ka, di ba, na nabanggit na binalik yung project nila? Na hanggang ngayon, wala pang grade yung pinasa First nila sem nila. last sem. Kasi Oh my goodness. hindi satisfied yung school professor namin Oh my goodness. sa pinasa nila. Kasi naman, kumbaga, pag narinig mo na software engineering, talagang ano yun, pipigain ka sa utak eh. Kasi di ba programming yun? Sa IT side, programming yun. Hindi naman, yung may programming, Oo. meron ding research. Oo. Maraming research. Yun yung kinuha niyang course. So, depende sa inyo kung anong kukunin nyo na course if ever mag-student kayo. Pero, yung sa kanya, yung kinuha niya, level 9. No? Level 9. Level 9, yeah. Masters in Software Engineering. Ayun lang. Pero yung school, syempre, hindi na namin yun i-disclose kasi for privacy purpose na rin namin yan. Ano ba yung, paano mo ma-handle yung tax payments mo as part-time worker? Yun nga pala. Since bali contractor ako dun sa company na napasokan ko. So hindi nila ako kinakaltasan ng tax dahil yung US based yung company. So meron dito sa New Zealand merong app ka na pwedeng install which is HNRY. Yun yung app. Parang i-hire mo sila as accountants. So, tapos bibigyan kanila ng bank account mo doon. Doon mo ipapalagay yung sahod mo as a contractor. Tapos sila nang bahalang magkakaltas ng mga tax. Lahat ng tax. At kukuha sila ng 1% ng sahod mo as their charges. So, tapos bago nila ipadala sa bank mo. So at least safe tayo sa tax payment na hindi tayo lumalabag ng batas dito. By the way guys, mabanggit ko about sa contractors. Speaking of contractors, alam nyo ba na mas mataas ang rate ng mga contractors compare sa mga permanent roles? Actually, may mga office mates ako na gano'n. Mas prefer nila na kumuha ng contractor jobs kasi nga mas mataas ang rate nila kaysa sa permanent roles. So, ayun. Usong-uso dito sa New Zealand actually. Even yung mga citizens na residents, permanent residents, ganyan ginagawa nila. Mas prefer nila yung contractor na mga roles kasi mahal ang bayad sa kanila. So, yun. Ano ba bang question? Visa timeline tayo as a student at saka sa family natin. So, when did we start applying for our visa? Like, in general, from step 1? Nag-test ako ng PTE. English exam yan. Last May. May, nun. So, once na nakuha ko yung result, which is May 13, I guess, nagpasa na tayo ng requirement. So, officially, yung start ng application natin. Actually, mabilis lang yung steps ng application namin kasi siya, nag-self-review siya ng English exam. So, imbes na mag-schooling pa siya, which is normally ganun ginagawa ng iba, sa UAE, actually, ang ginagawa nila is nag-schooling pa sila bago sila mag-exam. Pero siya, nag-self-review lang siya ng, I don't know if ilang araw lang siya, random lang, ganon. Tapos nag-schedule na siya ng exam niya and immediately, yun, nag-exam siya. Tapos, actually, nagulat nga kami sa results kasi hindi namin in-expect na ganon kataas yung makukuha niya, more than the passing score na nire-require ng agency. Kasi nag-agency kami. At yung agency na kinuha namin, nasa Pinas despite na nasa UAE kami. Yun.
Tapos, from the time na nag-submit ka ng English exam, exam results sa school, tapos approval ng school gaano katagal from the time na fully submitted na yung, including yung letter of intent, parang letter of intent sa school. Yes, I guess one week lang yata yan nakuha na, or less than a week, ganon. So parang ganun lang yung kabilis yung proseso dun sa application sa school. And then nagbayad ka na ba agad ng tuition fee? Hindi pa. Actually yun yung maganda pag once na nag-apply ka na with the approval of school. Yung tapos na-approve, and meron tinatawag na pre-approved na visa na magiging fully approved once i-fully paid mo. So, hindi ka muna maglalabas ng pera once nag-apply ka. Once na ma-approve yon, doon mo palang i-fully paid yung school. Unlike sa Canada, kasi pagkakaalam ko sa Canada, kailangan mo nang i-fully paid yung tuition mo bago ka mag-proceed sa application mo ng visa, which is the other way around dito sa New Zealand. Pag na-approve na yung visa mo, saka ka palang magbabayad ng tuition fee mo. Okay? So, nung gaano katagal yung inantay mo from the time na na-approve ka sa school, okay, let's say, from the time na nag-submit ka ng complete documents sa school, it took almost a week, okay? And then from the time na na-approve ka sa school ng admission mo, gaano katagal ang inantay mo bago lumabas ang visa mo as a student dito sa New Zealand? Yung term na yun is lodging, no? Oo. Once na na-lodge na natin yung full application natin, after 2 weeks nakakuha na tayo ng conditionally approved. Ang bilis pala, no? Oo, conditionally approved. Then, in-ask tayo na mag-submit ng full tuition fee sa school. Then, i-require nila yung invoice or proof of payment from the school na fully paid na tayo. Then, after a week, we got the full visa. Actually, ang tawag dito, naalala ko nanonood kami ng movie sa Abu Dhabi. So, nasa sinehan kami nung biglang dumating yung email, congratulations message dun sa licensed immigration advisor ng agency. And ang saya-saya ng araw na yon. Actually, hindi ko na maintindihan yung pinapanood namin nun kasi yung isip ko na dito na agad sa New Zealand. Yung very excited na agad kami na hindi mo ma-contain yung sobrang saya kasi parang all these years ang talagang nilolook forward namin yung Canada kasi nga doon yun palaging ang goal namin noon before, which is kasi syempre andun na rin yung kapatid ko, yung family niya, talagang malaking factor yon kaya mas prefer namin before na magpunta ng Canada. Pero gaya nga nun nasabi ko sa previous vlog ko, kapag hindi talaga para sa iyo ang isang bagay, kahit anong pilit mo, kahit andyan na lahat ng resources, andyan na lahat ng paraan para makuha mo yung bagay na yon. Kapag hindi siya para sa'yo, hindi mo talaga siya makukuha, ay hindi siya mapupunta para sa'yo. So, ayun nga, nung nag-decide kami, March kasi, nakita na namin yung profile ng agency. So, actually, nakita ko lang siya sa home feed ng Facebook. Tapos, nakita ko yung reviews niya. Ang dami niyang clients sa UAE, sa Singapore, sa Middle East. Tapos ayun, nag-research kami, hindi lang sa Facebook yung reviews, tinignan din namin yung profile ng tao sa Facebook, yung nung agency na yon, tinignan namin yung background ng agency, pati sa Google ni-research namin yung agency and legit talaga siya. So, yun, nakipag-usap na kami sa kanila. And ang nakakatuwa is yung application namin sa kanila, yung payment namin sa agency, hindi siya yung, ang tawag doon, lump sum payment ba yung biglaan? Or one time. Hindi siya one-time payment, which is very convenient at safe kasi naka-tie up yung success nung application sa pagbabayad mo. So, kumbaga, naka-step by step lang yung... 5 stages. 5 stages yan. By stages lang yung pagbabayad mo sa agency. Hindi siya biglaan na
kailangan mong maglabas agad ng gantong pera. Hindi siya. So, yun yung kagandahan sa agency na yun. So, yun. Nung lumabas na yung visa mo, after 2 weeks, and then that was the time pa lang na i-start, i-process yung visa namin as dependent mo. Diba? Yeah. Actually, ang tawag nila is dependent mo kami sa application, pero ang mga bata, yung visa nila dependent sa akin. Ganun ba yun? Oo. So, yung mga bata, student visa rin sila, pero ako yung parang principal applicant nila kasi naka-open work visa ako. Yung visa ko naman, dependent dun sa visa niya as partner. As partner ng student visa. Yun. So, tawag dito, gaano katagal bago ba kami na-approve? Sabay-sabay kaming na-approve, no? Yes. Kaming tatlo. Oo. Bali, for nung na-lodge, since na-lodge yung sa inyo, it took like 45 days bago lumabas yung visa nyo. So, hindi ko alam guys kung gaano katagal yung proseso ngayon, pero sa amin, ganun yung timeline niya. So, at least may idea kayo kung gaano katagal na magproseso. And sa bank statement namin, despite na nag-submit na nung time na nag-submit siya ng application for student visa, tapos nung time na namin na magsasubmit kami na magla-lodge ilalodge na nila yung visa namin, sa akin na siya ng mga bata, hiningan ulit kami ng updated bank statement. Dalawang klase ng bank statement ang hiningi eh. Actually, one is called bank certificate. Bank certificate. Bank certificate. Ang bank certificate kasi doesn't contain other details, diba? Unlike sa bank statement. Gusto nila bank certificate with the available balance. Oo. Yun, bank certificate. Kasi ang bank certificate, ang difference niya is, ang details lang doon kung ano yung dated na laman ng bangko mo. Tapos yung bank statement naman, syempre, naka-itemize lahat ng transactions doon, in and out, in detail. For hiningin tayo ng bank statement ata 6 months. Oo, 6 months bank statement ang hiningi nila. So, kailangan lahat ng mga transactions doon, kung may pumasok na pera, ma-justify mo kung saan galing, kung may lumabas na pera, para saan. Pero mostly, ang kina-question doon, yung mga incoming amounts, not yung mga outgoing amount sa mga bank statements. Yun. So, ayun lang guys. I hope na nagkaroon kayo somehow ng idea kung paano mag-start ng visa process dito, visa application, ay yung mga kailangang i-note ninyo, yung processing times, yung pag-aantay. And actually, kumbaga kung ikaw ay pa-start pa lang, I'm sure, kumbaga yung super excited ka na kasi parang day by day, iniisip mo, sana ma-approve na, pero syempre, kailangan mo pa rin ng patience kasi hindi siya agad-agad ma-approve. I'm not sure kung ano na yung processing times ngayon, pero dumating lang kami nung October 21st, 2023, last year. So, 6 months pa lang kami ngayon dito sa New Zealand. Kailan ba na-approve ang visa namin? Natatandaan mo ba? Baka August, no? August. Kasi naalala ko nakabakasyon tayo nun eh. Oo. Nag-annual leave tayo tapos nung nag-resume tayo ng duty. Oo. Para lang sa makapag-handover tayo for resignation. Kasi actually nung natanggap niya yung visa niya, hindi pa kami nag-resign ka na ba? Hindi pa. Hindi pa kami nag-resign noon. Tapos, hindi, alam ko yata, nag-resign na ako. Sabay tayong nag-resign nung lumabas na yung visa mo. Diba? Parang nung nilodge yung sa amin. Oo. Kasi iniisip ko, kailangan ko at least kumbaga ng more than a month. Usually kasi ang resignation period, 1 month, diba? In most companies, 1 month talaga ang standard na hinihingi for
period of time pagka-resign mo para makahanap ng kapalit mo and makapag-handover ka ng maayos. Pero sa akin kasi, since yun, very unique yung role ko before sa pinanggalingan kong company, and I've been there for more than 16 years. Tapos yung boss ko na CEO, I was with him for 11 years, more than 11 years. So alam ko na it's a challenge na makahanap ng kumbaga ng makakasundo niya, ng kanino siya magiging komportable. And so nagbigay ako ng maagang resignation 2 months in advance. Ayun, nung nag-resign ako, even though wala pa kaming visa, nung ilalodge pa lang ang visa namin, nag-resign na ako. Kasi ganun kami ka-confident dun sa kinuha naming agency, kasi 100% sure talaga kami na lalabas yung visa may. As a matter of fact, ang ano lang namin nun, ang worry lang namin, what if matagalan and mag-start na yung schooling ni Butch. Kasi syempre, wala na kaming visa sa UAE. Kasi di ba pagka-cancel ng visa mo doon, meron ka lang 1 month to stay there. Tapos kailangan mo nang lumabas ng bansa. So iniisip namin nun, ano ba, mag-visit visa ba kami? Mag-tourist visa ba kami sa UAE para magkapag-stay in case na, diba, in case na tumagal ang processing ng visa mo. Pero God is good kasi hindi naman siya tumagal, and just right on time. And then bumili na nung paglabas ng visa namin ng mga bata, in a matter of 2 days lang yata yun, bumili na agad tayo ng ticket, no? Kasi para mas mura. Hindi naman mura kasi mahal ang ticket dito sa New Zealand, pero kasi 'di ba ang flight tickets are mas kumbaga mas less ang rate nila kapag mas matagal pa yung date ng flight mo. Pero the sooner yung flight mo, mas mahal na yung mga flight tickets. So yun, nag-decide agad kami anong date kami pupunta dito. And in those days na pagka-resign namin, nung days na nakuha na namin yung visa namin, immediately, nag-start na kaming magbenta ng gamit sa bahay. And mag-start na kaming magpabagahe, kasi yung mga gamit namin, iba pinadala namin sa Pinas, yung iba dinonate sa charity sa UAE, tapos yung iba pinamigay. Ayun. Yun. So, pati kotse namin, kasi dalawa yung kotse namin nun sa UAE, tig-isa kami. So, both of those cars binenta namin sa UAE. Tapos, yung mga appliance, furniture sa bahay, binenta namin lahat. Tapos, nagstay kami sa hotel sa UAE ng gaano ba katagal? 1 week? 1 week. 1 week, yes. Tapos, nag-book kami ng hotel para dito sa New Zealand. 1 week din, no? O 1 week din. Tapos in-extend na lang namin yung stay namin. Sa pang week. Oo. Tapos lumipat kami ng another hotel kasi nga fully book na yung hotel na yon, yung first na pinagstayan namin. Hindi na namin siya mabook ng another week. Na-rebook lang namin siya ng another 2 days, no? Kasi fully book na yung hotel. So kinailangan namin lumipat ng Airbnb. Airbnb yes. Ba yan? Yes. Yun. Yung pinakita ko sa vlog na malaking bahay. Airbnb yun. So, nakuha namin yun sa booking.com rin. Yun. Pero price-wise, kasing mahal din siya ng hotel. Kasi malaki siya eh. Tapos, ayun. Kasi wala naman kaming pupuntahan na bahay dito. Madadat na bahay dito na pwedeng pagstayan namin. So, kinailangan talaga namin magstay sa hotel from UAE up to here upon arrival. And then after 2 weeks ng pagstay sa hotel, that was the time na nakuha na namin itong bahay na to. So yun, humaba na yung video, and so I hope guys na madami kayong information na nakuha dito sa video na to. And on the next video, ang pag-uusapan naman natin is how to be able to get a job here in New Zealand. So, maraming salamat guys sa panonood and continuously supporting our channel. I hope to see you more. And please like,
share, subscribe, comment down below, and click that notification bell at the bottom. And bye!